Nurse, nagulat nang biglang may hubot-hubad na nakahiga sa tapat ng kanyang bahay. At nang kupkupin niya ito at makausap, biglang sabi nga ng babaeng, "Magpakasal tayo, ulit." Pero bakit nga ba niya nasabi ito? Alamin natin sa kakaibang kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Simulan na natin. Nurse, nagpanggap bilang asawa ng babaeng ginamot niya at walang maalala. Ano nga kaya ang mangyayari kapag nalaman nito ang katotohanan? Lumipat nga ang nurse sa probinsya para makalimutan ang mapanakit na jowa. Pero laking gulat niya nang makakita ng walang malay na babae dahil sa awa ay kinupkup niya ito at nagpanggap na asawa. Ano nga kaya ang mangyayari kapag nalaman ng babae ang katotohanan? Hi Ate Kat, ako nga pala si Jimmy. Diba sabi? Change is coming pero bakit pati siya nagbago? Itutuloy ako ngayon. Wasak na wasak pero siguro ganun talaga at kailangan mo munang masaktan para makita ang the one. Pakinggan natin ang kwento ko kaysa kung ano-ano pa ang masabi ko. Jimmy, try mo din kaya wag magpakalulong sa alak at puntahan at gawin pa ang mga bagay na ginagawa niyo noon. Mas lalong hindi mo siya makakalimutan. Aniya, ng kaibigan niyang si Richard na tila awang-awa na sa kaibigan at hindi na alam ang gagawin rito. Yumuko naman si Jimmy at umiling-iling pa. Alam kong mahal pa rin ako ni Jana. Hindi magbabago yun. Naguluhan lang siya kaya niya ako iniwan. Malungkot nga na bigkas ni Jimmy na halata mong hindi na nga niya alam ang kanyang mga sinasabi dahil sa pagkalasing. Wala na siya, Jim. Wala na siya. Pangungumbinsi pa rin ng kaibigan, ngunit hindi siya nito pinakikinggan. Engaged na nga si Jimmy at dapat ay magpapakasal na nga sila sa 2 buwan, ngunit bigla na lang itong nawala. Umalis ng parang bula at nag-iwan na lamang ng sulat kay Jimmy na sinasabing gusto niya na magpakalayo. Hindi pa pala daw ito handa at hindi niya pa pala kaya na humarap sa altar. Inamin din ng nobya niya na meron nga siyang minamahal na iba at ayaw niya namang lokohin si Jimmy kaya humihingi nga siya ng tawad. Bakit pa kasi kailangan ito mangyari, Rich? Bakit kailangan niya akong iwan? Hindi mapigilan ni Jimmy mapaulbulalas at umiyak pa nga rin ng umiyak dahil sa sakit ng puso niya. Umuwi na tayo, Jim. Iuwi na kita sa bahay mo. Ito na lang ang nasabi ng kaibigan bago inalalayan at kinumbinsi na tigilan na ang alak. Tila gumuho ang buong buhay ni Jim. Tila hindi niya maintindihan bakit kailangan siyang iwan ng minamahal. Kung dati ay iniiwasan niyang bumalik sa mga bisyo niya kagaya ng pag-inom ng alak at manigarilyo. Kinabukasan ng magising siya ay parang sinampal na nga siya ng katotohanan nang puntahan niya ang mga magulang ng nobya at dito nga nila sinabi na iniwan din sila nito. Sumama raw ito sa lalaking madalas nitong kinikip kahit pa sila noon. Ilang beses daw nilang pinagsabihan ng anak, ngunit kailanman ay hindi sila pinakinggan nito. Mababaliw ang ulo at pakiramdam niya sa nadinig. Hindi siya sanay dahil sa katunayan ay mahal na mahal niya talaga ang nobya. Halos lahat ay binigay niya. Luho at pagmamahal ay ibinuhos niya at pakiramdam niya tuloy ay wala man lang natira sa kanya. Anong plano mo? Tanong ng pinsan niyang si Clara. Nakagat naman ni Jimmy ang labi bago hawiin ang buhok. Hindi ko rin alam pero gusto ko magka-peace of mind. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakas ang frustration sa boses ni Jimmy dahil sa nangyayari sa kanya. Hinaplos naman ng pinsan niya ang balikat at natahimik ng saglit. Nabigla si Jimmy nang nakita niya itong nanlaki ang mata. Ano? Maikli niyang tanong. Kinuha naman ni Clara ang cellphone niya bago muling hinarap ang pinsan at ipinakita ang isang litrato. Nakalimutan mo na? Hinintay pa nga ni Clara. Ang sagot nito ngunit tinitigan lamang siya ng pinsan niya. Bumuntong hininga siya dahil rito. Bahay niyo yan sa Batangas, hindi ba? Bakit kaya hindi ka muna magpakalayo-layo? Pag-iengganyo nga nito. Doon na lang nakita ni Jimmy ang point ng sinasabi nito. Dahil kung masaya na si Jana ay may karapatan din siyang sumaya. Ayaw niya nang magpakamiserable dahil alam din naman niya na walang patutunguhan nito. Tama, kailangan ko atang lumayo para makalimot at isipin ang sarili ko.
Hindi rin nagtagal ay talagang sineseryoso na nga niyang pag-uwi ng Batangas sa kadahilan ng hindi niya magagawang malihis pa sa isipan ng alaala nila ng nobya. Nang makarating siya sa Batangas, ay sinigurado nga niya na hindi pa rin niya mapapabayaan ang buhay sa Maynila. "Oh, umuwi ka na pala," aniya nang tiyuhin niya nang makita siya nito. Lumapit nga sila sa isa't isa at nagyakapan. "Balita ko, ikakasal ka na, kamusta?" Parang nanlumo si Jimmy dahil sa sinabi nito. Gustong-gusto niya kasing huwag na nga lamang pag-usapan ng naturang kasal. Oho kaso tinigil muna namin at masyado pa palang mabilis." Pagdadahilan niya kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Ilang kwentuhan pa nga ang naganap sa kanila bago siya muling makauwi ng bahay. Masaya naman si Jimmy dahil sa kahit papaano ay nakalimutan niya ang dalaga. May mga bago siyang pinagkabalahan na talagang nakatulong sa kanya. Isang gabi, nang pauwi nga siya galing sa isang baryo, ay hindi niya inaakalang magkakaroon siya ng malaking pagkabigla. "Hello?" Hindi niya mapigilang tanong dito. Sinubukan niyang lapitan ito ngunit sinisigurado niyang hindi ito armado. Nabigla na nga lamang si Jimmy. Nagulat nang nahulog ang katawan nito sa lupa. Nagmadali si Jimmy upang lapitan ito dahil kinakabahan siya baka siya ang sisihin sa nangyari rito. Nang buksan niya ang bahay at buksan din ang ilaw ay dito niya napagtanto na ito ay isang babae. Hubot-hubad, walang malay at puro dugo ang katawan. Dali-dali tuloy na tumingin sa paligid si Jimmy at nang masigurado niyang walang tao ay dali-dali niya itong binuhat papasok. "Bakit sa pintuan ko pa?" Bulong nga ni Jimmy sa sarili habang pinupunasan ang katawan ng dalaga at kahit pa alam niyang mali ito ay wala siyang magagawa at kailangan niyang tulungan ito. Nagmadali siyang kumuha ng damit niya at binihisan ito. Sinuklay niya din ang buhok at tinipitan ito. Hindi maipaliwanag ni Jimmy kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit habang hinahaplos niya ang mukha nito ay naaalala nga niya ang nobya. Tinigilan rin naman niya ito nang mapagtantong hindi niya dapat ito ginagawa sa ibang tao, mas lalo na sa babaeng bigla na lang sumulpot sa harapan ng bahay niya. Kinabukasan ay nagising ng bigla si Jimmy at doon niya natanaw ang malaanghel na mukhang tinititigan siya. Napangiti siya dito at hinawakan ang mukha nito. "Sino ka?" tanong ng dalaga. Nawala ang ngiti ni Jimmy at tumupo sa higaan habang ang dalaga naman ay umayos ng pagkakatayo. "Ako si Jimmy. Ikaw?" Inilahad pa nga niya ang kamay ngunit nakita niya ang pagkunot noon ng dalaga. Nalihis pa ang tingin nito nang makita niya ang sarili sa salamin. "Hindi ko alam ang pangalan ko eh. Ikaw ba? Alam mo bang pangalan ko?" Nilingon nga siya ng dalaga. Napalunok si Jimmy dahil sa sinabi nito. Akma na sana siyang sasagot, ngunit may malakas na kumatok sa pintuan niya. Nagkatinginan silang dalawa. Tila nanginginig naman ang katawan ng babae kaya mabilis na gumalaw si Jimmy at pinaupo nga ito sa gilid ng kama upang magtago. Pagkatapos ay tumakbo nga siya at dumako pababa para buksan ang pinto. 3 lalaki ang tumambad sa kanya at base sa aura ng mga ito ay hindi sila mababait. "May babae bang pumunta dito? Hinahanap kasi namin siya." Sigang aniya ng lalaki sa kanya. Ngumiti naman ang mahinahon si Jimmy bago umiling. "Wala, kakauwi ko lang eh." Umakto pang humihikab si Jimmy. Nagtingin na naman ang mga lalaki sa sinabi niya at halatang hindi ito naniniwala sa kanya kaya sinubukan itong sumilip. Ngunit ginawa naman ito ng paraan ni Jimmy at nginitian pa sila mas lalo. "Paano kami maniniwala sa'yo? Pwedeng nagsisinungaling ka lang." Kita naman sa galaw ng mga ito ang pagiging siga, kaya naman kinuha niya ang badge ng dating ama sa sala bago lumapit sa kanila. Ipinakita niya ito mismo sa mga mukha nila, napalunok ang mga ito. "Kakauwi ko lang galing sa duty, kaya hindi ko alam ang sinasabi niyo. May problema ba? Gusto niyo bang tulungan ko kayo tungkol sa babaeng sinasabi niyo?" Umakto pang maautoridad ang boses para mas paniwalaan pa siya ng mga ito. Umatras tuloy ang 3 at saka umiiling-iling. "Wala naman, mauna na kami," sabi ng isang lalaki bago sila nagpatuloy maglakad, paalis. Malakas naman, nagpakawala ng hininga si Jimmy at isinirado ang pinto. Sinigurado niya na talagang nakalak ito upang hindi sila mapasok at sa tingin niya
na ang mga lalaking yon ang may sala sa nangyari sa dalaga. Umakyat siya ng mabilis upang alamin kung kamusta na ang dalaga. Okay ka lang ba? Tanong niya dahil baka may naalala ito na hindi magandang nangyari sa kanya. Nasaan ako? Sino ka? Tanong ng dalaga sa kanya. Nang iangat niya ito, nahinto si Jimmy. Kung sasabihin niyang kinupkup niya lang ang dalaga ay malamang sa malamang, aalis ito sa puder niya at matutunton muli siya ng mga lalaking nakausap niya. Ako si Jimmy. Hindi mo ba ako naaalala, mahal? Pagpapanggap ni Jimmy. Kumunot ang noo ng dalaga bago naglihis ng tingin. Mahal? Boyfriend kita? Tila wala talaga itong maalala, kung kaya hindi niya malaman kung ano ang paniniwalaan. Asawa mo ko. Naisip ni Jimmy na mas maganda kung sasabihin niya ito upang makinig ang dalaga sa kanya. Kahit nagtataka ang dalaga ay hindi niya naisipang hindi paniwalaan ito dahil sa ito lamang ang nagpakilala sa kanya. Anong pangalan ko? Tinignan siya nito mismo sa mata kaya naman kinakabahan na sumagot si Jimmy sa kanya. Talia. Talia ang pangalan mo. Hinawakan pa nga ni Jimmy ang mukha nito at tinitigan sa mismong mata. Hindi niya alam kung bakit merong hindi maipaliwanag na kuryente na nararamdaman si Jimmy. Pinagluto niya ang dalaga at sabay rin silang kumain. Magaan naman ang loob nila sa isa't isa at hindi rin sila nagkakailangan na para ba talagang magkakilala sila. Ibinaba ni Talia ang kanyang kutsara bago nagpunas ng luha dahil sa kakatawa. Kwento ka naman. Paano tayo nagkakilala? Natigilan si Jimmy dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito. Wala na naman tuloy siyang magawa, kundi magsinungaling at magkwento nang hindi naman talaga totoo. Masaya naman tayong nabubuhay dito sa Batangas. Sa Manila talaga tayo nakatira, kung kaya't wala tayong mga pictures at masyadong gamit dito. Tirahan namin ito dati, at ikaw naman ay nakatira sa Maynila. Pinanatili ni Jimmy na natural lamang ang pagkukwento at kita naman niya sa mga mata ng dalaga na namamangha ito. Walang ibang nagawa si Jimmy kundi magkwento at ipagpatuloy ito. Madalas tayo sa bukid tumambay tuwing dinadala kita dito. Kaso nga lang nang dalhin kita muli dito nang nakaraang linggo lang, nahulog ka sa bangin kung kaya't nawalan ka ng malay. Nanlaki ang mata ng dalaga sa sinabi niya at napatakip pa nga ng bibig. Mabuti ay buhay pa ako. Nakakatakot. Reaksyon nga nito. Natawa naman si Jimmy sa dalaga. Mabuti nga at nawalan ka lang ng memorya, pero babalik din naman yan. Kalmado kunwaring sabi nga ni Jimmy habang hinahaplos nito ang mukha ng dalaga. Ngumiti naman ito sa kanya. Muling sumubo si Talia ng pagkain at saka napapikit pa nga. Dahil sa paglalasap niya nito. Panigurado ay gustong gusto ko ng luto mo. Ang sarap. Masiglang sabi nga ni Talia. Natawa naman at iiling-iling lamang si Jimmy. Kaya naman, napanguso ang dalaga at hinawakan din ang kamay niya na ikinabigla ni Jimmy. Hindi ba? Siguro magaling din ako magluto kaya baka ako ang madalas na nagluluto. Nakangiting sabi nga sa kanya nito. Kumirot naman ang dibdib ni Jimmy nang madinig yun mula sa kanya. Wala siyang kaalam-alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Konsensya? Hindi niya sigurado. Pero masaya siya na parang nawala ang purpose kung bakit talaga siya umuwi ng Batangas. Ay dahil broken-hearted nga siya. Nanatiling ganoon ang buhay nilang dalawa. Wala namang naging problema at tila mabilis na naging komportable si Talia. Dahil minsan ay pinagsisilbihan pa nga siya nito. Ilang buwan na nga silang nagkakasama at tila nagbubuhay mag-asawa silang dalawa. Mahal, bangon ka na. Nadinig niyang bulong ni Talia sa kanya. Nang imulat nga ang mata ay nakita niya itong nakangiting hinahaplos ang mukha niya. Iginalaw nga niya ang sarili at iginapang ang mga kamay sa bewang ni Talia. Good morning, mahal. Bati nga ni Jimmy sa kunwari nitong asawa. Malaking ngiti naman ang ibinibigay nito sa kanya bago halikan ang labi ni Jimmy. Ang aga mo atang nagising ah. Nilaro ni Jimmy ang buhok niya habang pinapanood ang pagtango ni Talia sa kanya. Nangako ka sa akin na dadalhin mo ko sa kabilang baryo para manood ng sine kaya heto, maaga akong nagising. Pinigyan na naman siya ng natural na ngiti ng magandang dalaga. Mabilis naman siyang tumango at hinalikan nito sa noo. Naghanda sila parehas para sa pagalis nila. Matapos silang kumain at maglinis ng bahay.
Natigilan si Jimmy bago sila lumabas na siya namang ipinagtaka ng dalaga. Bakit, may nakalimutan ba tayo? Pagtatanong ng dalaga. Mabilis naman niyang hinila ito papasok. Okay ka lang ba, mahal? Bakas sa mukha ni Jimmy ang pagmamadali. Dahil kung hindi niya itatago ang mukha ng dalaga, ay baka mahulaan kung sino ito o may makakilala. Mabilis na umakyat si Jimmy at kumuha ng mask para ibigay ito kay Talia. Pagbaba niya ay tila nagtataka ang tingin sa kanya nito. Hinihingal na hinawakan ni Jimmy ang dalawang pisngi ni Talia bago nagsalita. Makinig ka sa akin, okay? Suotin mo ang mask at kahit anong mangyari, hindi mo to tatanggalin maliban na lang kung kakain tayo. Kapag may kakausap sa'yo, tanungin mo muna ako. Seryosong pagkasunod-sunod na sabi ni Jimmy dito. Bakit naman, mahal? Nahihiya ka bang kasama ko? O baka naman may tinataguan tayo? Takang tanong ni Talia. Hinaplos ni Jimmy ang balikat ni Talia at ngumiti ng maayos sa kanya. Wala tayong tinataguan, pero mas maganda na rin na nakamask ka. Dahil may allergies ka sa alikabok at ibang tao, mas lalo na pag nang kagustuhan mo ang amoy nila. Kahit na nagdududa ang dalaga, ay hindi siya nag-aalinlangan na sundin ito dahil baka nga naman ay totoo ang sinasabi ni Jimmy. Mas lalo't wala siyang maalala kung sino siya. Mas lalo ang pinaniniwalaan niya lang ay ang mga kwento ni Jimmy. Nang makarating nga sila sa mall, ay palaging tinitignan ni Jimmy kung tinatanggal ba ng babae ang kanyang mask. Mabuti at hindi naman. At dahil hindi naman tinatantanan din niya ang pagbabantay rito. Ano bang gusto mong panoorin, mahal? Tanong niya sa dalaga. Nanliit naman ang mga mata nito nang makita ang mga pagpipilian at tila nag-iisip kung ano ang gugustuhin niyang panoorin. Ayun, mukhang nakakatakot. Sabay turo nga ni Talia sa palabas na nagugustuhan niya. Tinignan naman niya ni Jimmy bago napangiti. Sige, saglit lang. Kinausap ni Jimmy ang babae at inasikaso ang panonoorin nila. Si Talia din ang pinapili niya ng upuan at ang pinili niya ay ang medyo likuran upang hindi siya masyadong magulat dahil sa lapit. Pagkatapos ay habang naghihintay ng showing ay bumili sila ng pagkain at tumambay muna sa restaurant. Madalas ba tayong nanonood ng sine? Pakiramdam ko kasi palagi tayong nanonood sa mga mall. Curious nga na tanong ng dalaga sa kanya habang ang kamay nila ay nakalock sa isa't isa. Oo, kahit din pala wala ka ng maalala, ang mga hilig mo ay nakikita pa rin. Sabi ni Jimmy habang abala sa pag-i-scroll. Isinandal ni Talia ang sarili sa balikat ni Jimmy bago pinanood din itong mag-scroll. Nang malapit na nga ang palabas ay agad silang nagtungo pabalik ng sinema. Imbes na mag-focus si Jimmy sa palabas, ay pinapanood niya ang dalaga sa mga bawat reaksyon nito dahil pinayagan niya itong magtanggal ng face mask. Grabe, mahal, nakita mo yun? Nilingon siya ng dalaga. Natawa naman si Jimmy at tumango. Nang matapos ang palabas ay kumain lang sila ng saglit bago umuwi. Mabuti naman at masaya ka. Aniya Jimmy kay Talia. Binigyan naman siya ng malaking thumbs up nito pagkatapos ibaba sa lamesa ang mga pinamili nila. Masaya ako kasi tinupad mo ang pangako mo. Kaya ata kita pinakasalan dahil palagi mo akong napapasaya. Mahinang anya, ngunit sapat na upang madinig ni Jimmy. May kirot siyang naramdaman sa puso, ngunit hindi niya ito pinahalata. Ganun talaga, kailangan sa lahat ng bagay, pinagkakatiwalaan natin ang isa't isa. Hindi tayo magiging masaya kung wala yon. Hinaplos-haplos ni Jimmy ang buhok nito. Nang magkatitigan sila sa mata, ay hindi na nga napigilan ni Jimmy ang sarili. Nakikita niyang nakangiti ang dalaga habang papalapit siya sa mukha nito upang halikan. Jimmy, bigkas ng dalaga habang nasa kalagitnaan sila ng paghahalikan. Unti-unti silang gumagalaw papuntang sofa. Nagpatuloy sila sa paghahalikan at nang bumitiw ang labi nilang dalawa ay mabilis na humiga ang dalaga sa sofa at mukhang inaakit siya nito. Wala na sa matinong isipan si Jimmy at pinatulan niya ito na tila senyales na rin na pinagsamantalahan niya ang walang kaalam-alam na si Talia. Sinimula ni Jimmy dakuin at halikan ng mabuti ang leg nito habang hinahagod din ito ang buhok. You're beautiful, Talia. Sambit pa nga ni Jimmy habang sinasakop niya ang buong katawan nito. Mahal ko, bigkas naman ni Talia.
Nang sinimulan nga siyang hawakan ni Jimmy sa leeg, nanlaki ang mata niya nang mag-flash, ang ala-ala na tila sinasakal siya. "Talia," banggit pa muli ni Jimmy nang simulan nga niyang tangkain hubarin ang damit niya sa harapan ng dalaga at tila nagwawala ito sa harapan niya. "Talia! Talia!" "Shh!" Pinilit na pinapahinaon nga ni Jimmy ang dalaga pagkatapos magsuot ng damit. "Ayoko!" Sigaw nito sa kanya at tila tinatabig nito ang kamay. "Talia, ko ito." Pangungumbinsi nga ni Jimmy ngunit hindi pa rin humihinahon ang dalaga. Nakagat ni Jimmy ang ilalim ng labi niya nang mapagtanto ang kadahilanan kung bakit ito nagkaganito. Kahit ilang beses siyang natatamaan nito ay hindi siya kumilos para umiwas. Niyakap niya si Talia at mabilis na hinaplos ang buhok. Napakapit ito sa braso niya at patuloy pa rin na umiiyak. "Si Jimmy to." Bulong nga ng lalaki sa tenga nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Dito niya napagtantong tunay ngang napagsamantalahan ata si Talia o baka hindi natuloy pero sinubukan ngang gawin yon sa kanya. Hindi nga niya muna ito hinalikan sa labi at dinala na lang sa kwarto at inasikaso. Nakonsensya pa nga si Jimmy dahil sa ginawa pero sinunod lang naman niya ang sigaw ng kanyang puso at wala siyang balak na pagsamantalahan ng babae at gawa ng masama. Wala siyang intensyon. Kaya naman ngayon balak nga niya itong pakalmahin at respetuhin na lang. "Andito lang ako, palaging nandito para sa'yo." Pinuno niya ang dalaga ng assurance at nang makatulog ito ay iniwan niya ito upang makapag-isip-isip. Mahal niya ang dalaga at mas lalo itong lumalalim habang nasa kanya ito. Hindi niya alam anong nararapat niyang gawin ngunit ayaw niya din naman itong mapahamak. Napahilamukos ng mukha si Jimmy at dito na nga niya napagdesisyon ng sabihin sa kaibigan ang nangyari para humingi na nga rin ng advice. "O tol, napatawag ka." Ito ang unang bumungad sa kanya. Aniya ng kaibigan. Pumuntong hininga si Jimmy at hindi niya malabas mula sa mga bibig kung ano talaga ang tunay na nangyari. "May problema ako, Rich. Isang malaking problema." Ito lamang ang naging panimula niya. Tila gulat na gulat naman ang reaksyon ng kaibigan. "Malaki? Di ba nga kaya ka umalis dito ay para makalimutan mo si Jana? Nagpakita ba siya kaya ka namomroblema?" "Hindi, Rich. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero..." Napahinto saglit si Jimmy dahil malakas ang kalabog ng dibdib niya. Ito ata ang unang pagkakataon na hindi siya handang ipaalam ang bumabagabag sa kanya. "Maniniwala ako, tol, para namang sirato." Sabay tawa ng kaibigan. Napalunok si Jimmy at hindi alam kung paano magsisimula. "May babae akong kinakasama rito at pinaniwala ko siyang asawa niya ko kahit hindi." Napakunot noo ang kaibigan niya. "What? Pero paano? Baliw ka ba?" Nanginig ang boses ni Richard dahil hindi ito makapaniwala sa kwento ni Jimmy. Kinuwento na nga nito ang lahat. "Isang gabi, umuwi ako, tas nakita ko na lang siya na nakatayo sa harapan ng bahay ko hanggang sa natumba siya. Hubot-hubad siya noon, kaya tinulungan ko pero paggising niya wala siyang maalala." Kinuwento niya ang bawat detalye sa kaibigan at habang nadidinig ito ni Richard ay hindi niya alam kung anong sasabihin. Napakagulo nang pinasok ni Jimmy at malaking pagkakamali talaga ito. "Kailangan mo nang sabihin sa kanya, dude. Ano ka ba? Bakit ginawa mo yan?" "Alam kong mali. Pero hindi ko kayang hayaan siya. Mas lalo nung nakaraang buwan lang, hinahanap siya ng mga lalaki." Pagdadahilan nga niya. Marami kang pwedeng gawin at isa na doon ang dalhin siya sa mga pulisya. Ilang buwan na kayong magkasama. Ramdam ni Jimmy ang inis na nagmumula sa boses ni Richard, ngunit naiintindihan nga niya yon. Ilang buwan ba naman niyang kinupkop ang dalaga. Nang maklaro ni Richard ang bawat kamalian sa sinasabing desisyon ni Jimmy, ay napagpasyahan ni Jimmy na tapusin na ang ugnayan at talagang gawin na ang tama. Ngunit kinabukasan ng magising siya ay hindi niya natagpuan ang dalaga sa tabi nito. Hindi rin siya nito ginising kagaya ng ginagawa nito. Dahil sa pagtataka ay bumaba nga siya at hinanap ito maging sa hardin, kusina, banyo, bakuran ay hindi niya ito nakita. "Talia?" Sigaw ni Jimmy habang naglilibot ng buong bahay. Halos hindi siya makahinga at makapag-isip ng matino dahil wala na ito.
Marami nang pumapasok sa utak niya at isa na rito ay ang ideyang baka lumabas ito at nakuha muli ng mga lalaki. Mabilis niyang kinuha ang susi ng bahay at isinarado ito upang hanapin sa labas si Talia. Tumakbo siya ng mabilis. Hinanap kung saan-saan. Kahit papagod na nga siya, ay hindi siya tumigil at nagpatuloy pa rin sa paghahanap. Nahinto siya nang makita niya itong naglalakad lamang ng payapa pabalik sa tahanan nila. Tumakbo agad si Jimmy upang salubungin ito. Malakas ang preno niya sa mga paa nang marating niya na nga ito harap-harapan at malapitan. "Mahal, bakit pawis na pawis ka?" Inosenteng tanong ni Talia. Hindi naman nakapagsalita agad si Jimmy dahil sa pagkahingal. Nang maging okay na nga siya ay mabilis niyang niyakap ang dalaga at hinalikan sa noo. "Tinakot mo ko," bulong niya. Mahinang impit na tawa naman ang nadinig niya sa dalaga bago siya tapikin ito. "Bakit naman? Umuwi na kaya tayo, malamang gutom lang yan. Lately parang paraning ka." Pagbibiro nga ni Talia bago naman bumitiw si Jimmy. Sabay silang naglakad papasok ng bahay at marami pa ring gumugulo sa isip niya. Nang magsimula ng maghanda nang makakain at magluto si Talia, ay tinitignan niya lamang ito. Hindi niya ata kaya na mawala ang dalaga sa kanya. Hindi niya ata kaya sundin ang kagustuhan ng kanyang kaibigan na dalhin ito sa pulisya. Malaki ang takot niya dahil rito. Hindi niya alam kung maging pulis ay mapagkakatiwalaan niya. Pinanood pa ni Jimmy ito ng ilang saglit bago nilapitan at yakapin mula sa likod. "Bakit ka umalis?" "Sana bago ka umalis siguraduhin mong magpaalam ka, ha?" Mahinhin at nag-aalalang paalala nga ni Jimmy sa dalaga. Natawa naman ang dalaga sa kanya bago hinaplos ang braso niya. "Oo na, masyado ka namang nag-aalala. Okay ka lang ba? Nagmask naman ako eh," pabirong sabi ng babae. Natahimik naman si Jimmy dahil sa sinabi nito. "Siyempre, alam mo naman ang kaganapan ngayon, nakakatakot at alam mo na rin namang hindi safe, lalo na paggabi, pagdadahilan nito." Ngumiti naman si Talia kahit hindi niya nakikita ang binata. "Sorry mahal, huwag kang mag-alala, magpapaalam na ako sa iyo palagi." Sambit nito bago humarap at hinawakan pa nga ang dalawang pisngi nito bago halikan. Tinulungan ni Jimmy mag-set up ng table ang dalaga para sabay na nga rin silang makakain. Habang nakakain nga sila ay bigla nga siyang nagsalita. "Iniisip ko lang mahal, magpakasal kaya ulit tayo?" Nakangiti itong nakatingin sa kanya. "Pakasal? Pero kasal na tayo." Pagdadahilan naman ng babae. Mahina namang tumawa ang dalaga bago haplusin ang kamay niya. "Mukhang nahulog kasi sa bangin ng singsing ko kaya wala akong patunay na kasal tayo eh," sabi nito na tila naglalambing sa kanya. Ngumuso naman ang lalaki bago ibinagsak ang balikat at dahan-dahang tinitigan siya. "6 na buwan na tayong naghihintay na bumalik ang memorya ko. Ilang kwento na rin ang ginawa mo pero wala talagang bumabalik sa alaala ko. Baka naman." Nahinto ang dalaga at mabilis. Nanginitian siya. "Kailangan na nating magpakasal to make another memories," sabi nga ni Talia. Mas lalong umakyat sa buong pagkatao ni Jimmy ang sinabi nito. Hindi niya alam kung paano aaminin. Ayaw niyang mawala ang dalaga at mukhang wala namang naghahanap dito. "Maybe next time, pagbalik natin sa Manila." Pagsisinungaling na nga lamang ni Jimmy. Tila natuwa naman ang husto si Talia sa narinig. Matagal na rin kasi niya gustong makita ang Manila dahil nga nabubuo ang kuryosidad sa sarili niya dahil sa mga kwento sa kanya ni Jimmy. "Mas maganda siguro kung aayusan mo ang sarili mo." Random na po na ni Jimmy habang tinitigan mula sa salamin ng dalaga. Sinusuklayan niya kasi ito at ito na nga ang nakasanayan nila. "Hindi pa ba ako maganda?" Tila nalulungkot ang tono ng boses ni Talia. Natigilan si Jimmy bago ibinaba ang suklay at niyakap sa braso ang babae. Hinalikan niya ito sa pisngi bago muling tumitig sa salamin. "Maganda ka. At hindi na babawasan yun. Magayos ka man o hindi. Ang sakin lamang ay bakit hindi mo ibalik ang pamamaraan ng dati mong pag-aayos kung dun ka masaya." Napangiti ang dalaga at kitang-kita nila yon. Parehas sa malaking salamin na nasa harapan at tinitigan nila pareho.
Nga pala, gusto kong makita yung larawan natin dati. Mas maganda siguro kapag nakita kong pamamaraan ko dati. Baka makatulong yun. Sabik na sabi ng dalaga. Napabitaw naman si Jimmy sa pagkakayakap. Huwag muna sa ngayon. Ayaw ko kasing makita mo ang mga alaala natin nang hindi ka pa handa. Pagrarason ni Jimmy. Pero, hindi ba't nakakatulong yun sa memorya? Para maalala ko kung sino ako dati? Kung ano ang buhay dati? Baka mas mapadali. Nagtatakang sambit ni Talia. Napalunok si Jimmy at awkward na ngumiti. Bago lang din ang cellphone ko kaya hindi ko na-move ang mga pictures sa cellphone. Bumalik na lang kaya tayo ng Manila agad. Huwag na tayong maghintay na babalik ang memorya ko. Mas maganda kung doon tayo. Baka mas may maalala pa ako. Hindi kumibo si Jimmy sa sinabi ni Talia. Nauubusan na nga siya ng rason dahil halos lahat ay sinabi na niya. Minsan paulit-ulit pa nga. Talia, huwag kang ma-stress. Dahil for sure babalik na rin naman ang alaala mo. Kailangan mo lang maghintay. Hinaplos niya ang dalaga. Nalungkot naman siya sa narinig dahil ayaw niya na maghintay ng matagal. Sa tingin niya ay hindi na maibabalik ang talagang wala na talaga. Huwag ka nang malungkot, please. Paglalambing nga ni Jimmy sa dalaga. Tumango naman ito at pilit nang umiti bago siya hinalikan sa labi. Sorry kung masyado akong mapilit. Gusto ko lang bumilis ang lahat. Wala akong maalala kung nasa lugar ako na pinagbakasyonan lang nating dalawa eh. Pagpapaliwanag ni Talia. Nakita naman niya ang pagtango ni Jimmy Hudyat na nauunawaan niya. Tuwing gabi ay kinukumbinsi niya ang sarili at ipinaalam niya na rin sa pinsan at iba pang kaibigan ang kondisyon para mapilitan siyang gawin ng tama. Sa tuwing tinititigan kita, ayaw kitang mawala, Talia. Alam kong pansandali lamang ang lahat ng to at kahit itago ko sa iyo ang lahat ay malalaman mo rin. Niyakap niya ang dalaga habang natutulog ito ng mahimbing. Hinalikan nga ni Jimmy si Talia sa pisngi nito bago haplusin ang muka at ayusin ang buhok. Pero pwede ba nating huwag madaliin ang lahat? Dahil kapag dumating na ang araw na gugustuhin mo nang umalis, dahil mas gusto mo sa katotohanan may iwan ulit akong mag-isa. Humihikbi na sabi nga ni Jimmy dahil tuluyan na nga siyang nahulog sa kanya. Nilisan niya ang kwarto ng dalaga pagkatapos dahil ayaw niyang makita nito o magising man lang at mapansin na umiiyak siya. Sinubukan niyang alamin kung may naghahanap sa dalaga ngunit wala siyang nakita. Inabot na nga siya ng gabi at nakatulog na nga siya sa harapan ng laptop. Nagising siya sa biglaang pagkaramdam niya ng malakas na tapik. Paggising niya ay tumambad sa kanya ang nakangiting dalaga. Mahal, nangako ka sa akin ha, haranahin mo ako sa hardin. Ito agad ang binungad ng dalaga sa kanya. Hindi tuloy mapigilang mapangiti ni Jimmy dahil dito. Mamayang gabi pa naman yun. Masyado ka atang excited. Pagbibiro ni Jimmy habang nagkukusot ng mata. Napangusa naman ang dalaga bago ayusin ang buhok. Bibili tayo ng gagamitin mamaya, di ba? Dali, gusto ko ulit lumabas. Pagyayakag nga ng dalaga. Natawa namang iiling-iling si Jimmy at tumango. Pagkatapos nilang kumain ng umagahan at tanghalian ay nag-ayos na nga sila upang pumunta ng mall para bumili ng ibang pagkain at gamit na balak bilhin. Nakita niya ito kung gaano kasaya at halatang hindi mahahambing ang kaligayahan nito sa nararamdaman niya. Mahal, pwede to? Paglalambing nga ni Talia habang tinuturo ang strawberry cake sa Goldilocks. Pwedeng-pwede. Malaking ngiti ang sumilay sa mukha ng dalaga. Nang barinig ito, mabilis niyang sinabi sa babaeng nagtatrabaho doon na gusto niya yun. Excited na talaga ako mamaya. Masiglang sabi ng dalaga kahit paman. Hindi niya lingunin si Jimmy. Napangiti naman ito habang pinapanood ang dalaga. Umabot sila hanggang hapon sa mall pero hindi ito ikinareklamo ni Jimmy dahil mas okay pang makita niyang masaya ang dalaga. Pagka-uwi nila ay mabilis na umakyat si Natasha. May pinagtaka naman ni Jimmy. Sinundan niya ito sa taas at nakikita nga niyang nag-aayos ito at pumipili ng damit. Anong ginagawa mo ha? Sumandal si Jimmy sa may pintuan at saka pinanood ang dalaga na naghahalungkat ng gamit. Kailangan kong maging maganda para sa surprise mo. Hindi ka ba maghahanda? Nilingon siya ng dalaga na may malaking ngiti. Tumango naman si Jimmy at nginitian siya bago lumabas ng kwarto at maghanda sa ibaba.
Ngayon lang siya nakakita ng ganitong ka-excited sa napakasimpleng sorpresa. Nagluto nga siya at naglatag ng mga gamit sa hardin. Sinigurado niya rin na maayos ang ilaw dito. Nang matapos nga siya ay ipinagpag niya ang dala niyang kamay. Nagtungo naman si Jimmy sa may hagdan upang tawagin ng dalaga. Talia, okay na, pwede ka nang bumaba. Ilang saglit ay nakaramdam at nakarinig nga siya ng yapak mula sa itaas. Ilang saglit ay tumambad sa harapan niya si Natasha na nakadress, half pony at may maayos ang mukha. Pinanood ni Jimmy kung paano ito bumaba ng dahan-dahan hanggang sa magkalapit nga silang dalawa. You look really beautiful. Mahinang sambit ni Jimmy sa dalaga. Hindi naman napigilan ni Talia na mapangiti habang ang kamay nilang magkahawak ay inaalalayan siya nito. Paglabas nila sa hardin ay hindi mapigilang matuwa ni Talia dahil sa nakita. Grabe, naghanda ka talaga. Ito ang naging reaksyon ng dalaga. Tumingkayad pa nga ito at hinalikan si Jimmy. Excited siyang umupo sa may sapin at saka kumuha ng inumin na nakahanda na kanina. Kinuha naman ni Jimmy ang gitar at inilagay ito sa hita niya. Anong gusto mong kanta? Pagtatanong nga niya, ngunit hindi nilingon ng dalaga. Malibu Nights. Sabi nga nito. Nilingon ni Jimmy ang dalaga nang nakakunot ang noo. Nagkatitigan lamang silang dalawa pero ng ilang saglit ay tumango si Jimmy bilang pagsang-ayon. Nagsimula siyang tumugtog ng gitara at nagsimulang kumanta habang si Talia naman ay nakatutok lang ang mata habang kumakanta ito. Nagkakatinginan silang dalawa at nagngitian. Mahal kita. Ito ang sabi ni Jimmy matapos niyang kumanta. Ngumiti naman ang dalaga at niyakap siya nito. Jimmy, mahal na mahal din kita. Salamat ngayong araw. Inihilig ng dalaga ang ulo sa dibdib nito. Hindi naman ito inalis ni Jimmy at hinagod ang buhok nito. Kung maaaring hindi matapos, sana hindi na nga lamang matapos ang mga nangyayari ngayon sa kanila ni Talia. Naiisip niyang gusto ang sabihin. Inabot sila ng gabi dahil sa bonding na ginagawa nila at tila pareho silang nag-e-enjoy sa ginagawa nila. Nagpakwento naman si Talia ng buhay niya dati kasama si Jimmy. Kaya wala na naman itong choice, kundi ang magsinungaling. Ang tanging hiling niya lang ay hindi matapos sagad ang lahat. Kinabukasan ay namulat na lamang si Jimmy dahil sa madaming tapik na nararamdaman niya sa balikat. Oh, ang aga mo hatang nagising. Nginitian pa nga nito ang dalaga. Nawala bigla ang ngiti niya nang hindi nagsasalita ang dalaga at tila namomroblema ang mukha nito. Bakit? May nangyari ba sa'yo? Lumabas ka ba? May nakakita ba? Sunod-sunod na tanong ni Jimmy sa kanya na tila nga natatakot at kinakabahan. Umiling si Talia ngunit hindi pa rin ito nagsasalita at ang mukha niya ay nag-aalala. May babae sa labas. Pinapaalis ko siya dahil sabi ko, walang Natasha rito. Pero hindi pa rin siya umaalis eh. Kumabog ang dibdib ni Jimmy dahil baka dumating na ang araw na kinakatakot niya. Hinawakan ni Jimmy si Talia sa balikat bago siilin nang halik at haplusin ang buhok nito. Sa likod ka lang. Akong bahala. Na kumausap sa kanya. Hinila ni Jimmy si Talia at iniupo sa sala kung saan hindi makikita ng kung sino man ang nasa pintuan. Nang bumukas ang pinto ay tumambad sa kanyang babae. Kita ang pagod at pagmamadali sa mukha nito. Hello, may kailangan ka? Pinilit ni Jimmy na pakalmahin ang sarili at huwag mahalata sa kanya na may tinatago siya. Oo. May nakapagsabi kasi sa akin na lumabas ka daw kasama si Natasha. Dito ba siya nakatira? Kinupkop mo ba siya? Mabilis ang pagsasalita ng babae ngunit tumindig nang maayos si Jimmy at tumiling. Wala akong kinukupkop rito na kung sino man at hindi rin ako lumalabas ng kung kanino lang. Sorry miss pero wala akong kilalang Natasha. Isasarado na nga ni Jimmy ang pintuan nang pinigilan niyo ng babae. Nakikiusap ako kahit makita ko lang ang babaeng nakausap ko kanina. Kaboses niya kasi yung kaibigan ko eh. Siya talaga si Natasha. Akmang papasok na nga ang babae habang nagsasalita, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Jimmy sa balikat, kung kaya ay nahinto ito. Wala nga. Okay lang naman sa akin kung mausap. Mahal. Tutal, ay hindi naman ako ang babaeng hinahanap niya. Sumulpot bigla si Talia sa likod niya at kumaway pa nga. Natasha? Bago matapos ng babae ang sasabihin, nagsalita muli si Jimmy. Talia, umakyat ka na. Jimmy? Halatang ayaw nito umalis ngunit nang titigan siya ni Jimmy, ay sadya naman
natakot at magsisimula na ngang maglakad. Wag, Natasha, alam kong hindi mo ako natatandaan pero please, maniwala ka, umuwi ka na sa asawa mo. Sigaw ng babae kahit papilit na nga siyang pinapaalis ni Jimmy. Nahinto si Talia sa paglalakad at nilingon ng babae. Pero si Jimmy ang asawa ko. Sabi nga ni Talia, halata sa boses niya ang pagtataka dahil nga sa narinig. Hindi, at Natasha ang pangalan mo, hindi Talia, at lalong hindi mo siya asawa. Sabi naman ng babaeng nandoon. Nagkatinginan, sina Jimmy at si Talia. Huwag mong pakinggan ng babaeng to, umakyat ka na sa taas. Hindi pa man natapos ang sasabihin ni Jimmy. No, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Nagmatigas si Talia. Napangiti naman ang babaeng nasa pintuan. 7 buwan ka nang hinahanap. Akala namin, hindi ka na namin makikita. Sabi sa amin ng nakakita, hindi mo na maalala ang lahat kaya maaaring nabilog na ng lalaking ito ang ulo mo. Nagsimula siyang magsabi ng totoo. Namumuo na nga ang luha sa mata ni Talia dahil sa naririnig dahil gulong-gulo na nga siya. Halos mawasak ang puso niya habang ang utak naman niya ay gulong-gulo. Pinakinggan niya ang babae na kinukwento ang buong kaganapan. Nararamdaman ni Talia sa puso niya na merong realidad at katotohanan sa sinasambit ng babae. Walang nagawa si Jimmy kundi mapayuko na lang at tanggapin na dumating na talaga ang araw. Kaya bumalik ka na sa amin, Natasha. Matagal ka na naming hinahanap. Sabi ng babae habang hinahawakan at hinaalog-alog ang balikat nito. Nilingon ni Talia, o Natasha, si Jimmy na hindi umiimik sa isang tabi. Gusto niyang magdalawang isip at hindi gustong husgahan ito, kaya naman ay bumitiw na nga lamang siya sa babae. Jimmy? Malambing na aniya. Sa kanya, hindi nga tinignan ni Jimmy si Talia ng mata sa mata dahil alam naman niya sa sarili niya na ni isa ay wala man lang palyado o butas sa sinasabi ng babae at siya ang nagsisinungaling. Hindi totoo ang sinasabi niya, di ba? Makikinig ako, Jimmy. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Sabi nga ni Talia at hinawakan ng mukha ng binata. Nakita niya ang unti-unting pagtulo ng luha ni Jimmy. Malakas na sinampal ni Talia si Jimmy. Niloko mo ko. Tinago mo ko. Pinaniwala mo na ikaw ang kamag-anak ko. Galit na sigaw ni Talia. Hindi niya mapaliwanag ang nararamdaman dahil sa ginawa ng binata sa kanya. Masakit para sa kanya dahil natutunan nga niyang mahalin ito na pinagkatiwalaan niya pa ang taong to. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo. Kaya pala tuwing tinatanong kita tungkol sa memories nating dalawa at maging pictures ay wala kang masabi at maipakita. Sigaw ni Talia dito. Humihikbing hinawakan ni Jimmy ang balikat ng dalaga. Alam kong mali. Pero masisisi mo ba ako? Kung nakikita kong nahihirapan ka na at mahihirapan ka pa? Tinago kita dahil baka matagpuan ka ulit nila. Hindi ako masamang tao. Pinoprotektahan lang kita. Sabi nga ni Jimmy at umaasa pa rin na maniniwala sa kanya si Talia pero mabilis itong nagpumiglas at lumapit sa babaeng nagpakilalang kaibigan nito. Gusto ni Talia bigyan ng pagkakataon si Jimmy ngunit nang makita niya ang larawan at iba pang mga patunay ng babae kaya hindi na nga napigilan ni Talia na maniwala sa kanya. Gusto kong sumama sa'yo. Gusto kong makita sila. Makita yung mga totoong kilala ko. Sabi nga ni Talia. Napayuko muli si Jimmy dahil sa nadinig. Dahil alam niya sa sarili niya na ito ang pinaka nakakatakot na parte ng katotohanan. Masakit nga na narinig niya sa dalaga na gusto nitong umalis at makilala ang tunay na taong alam kung sino siya. Nangak mga alis na nga ang mga ito ay hinawakan nga ni Jimmy ang pulsuhan nito upang pigilan. Alam kong hindi ko mababago ang isip mo. Alam kong darating ang araw na naghihintay ako pero ikaw, masaya na. Alam kong mangyayari to, Talia. Dinikit nga ni Jimmy ang noon niya sa dalaga habang umiiyak. Tinitigan niya nga ito diretso sa mata. Kung may isa man akong pinagpapasalamat, yun ay ang nakita kita. Minahal kita. Tumulo ang luha ni Talia habang tinititigan din ito ng diretso sa mata. Huminga ng malalim si Jimmy bago siilin ng halikang dalaga ng ilang saglit. Kahit saglit lang bago ito bumalik sa totoo niyang buhay. Binitawan ito ni Jimmy pagkatapos halikan ng dalaga. I love you.
Yun na lamang ang nasabi ni Jimmy habang hindi pa rin napuputol ang tingin nila sa isa't isa. Napatakip siya ng muka bago maghilamukos ng muka at guluhin ang buhok. Tila mas durog pa ang puso niya ngayon kesa nung iwan siya ng nobya niya para sa ibang lalaki. Samantala, 1 taon na ang lumipas, nakabalik na nga rin si Jimmy sa Manila at nagpapatuloy na ngang magtrabaho. Oo, mahirap, pero pinili niyang magpatuloy sa buhay. Mabuti naman at okay ka na kahit papaano. Sabi nga ng pinsan niya. Ngumiti naman ng kaunti si Jimmy. Hindi ko alam kung okay na ba ako. Mukha na ba akong okay? Natatawang pilit ang binigay nito bago sumubo ng pagkain. Marami pang iba. Try mo kay Gabi. You know, gustong gusto ka niya. O si Sammy, kababata mo. Umiling naman si Jimmy bilang pagtugon sa mga suggestion nito. Pas muna ako dyan. Palilipasin ko muna ng ilang taon bago pumasok ulit sa relasyon. Nakakapagod din. Hindi nga siya nagbigay ng reaksyon at nagpatuloy na nga lamang kumain si Jimmy. Umayos naman ang upuan ng pinsan nito at napabuntong hininga pa. Tinitigan siya nito ng mabuti. Hindi mo naman naging karelasyon si Natasha or Talia, whatever. Jimmy, hindi talaga siya naging parte ng sarili mo. Hiniram mo lang siya. Pagpapaalala nga nito, nag-angat naman ang tingin si Jimmy sa kanya. Clara, minahal ko siya ng totoo at minahal niya rin ako. Nararamdaman ko yun. Maaaring makalimutan lahat ng yun pero hindi mawawala na meron pa rin kaming nakaraan. Pagdepensa nga nito, kinagat naman ni Clara ang ibabang labi at bumuntong hininga. Hay nako, basta alam ko ang tanda mo na, hindi ka na dapat naghihintay. Ikaw na mismo dapat ang naghahanap. Galaw-galaw din. Maautoridad nga na sabi ng kanyang kaibigan. Tumayo naman ito at tinitigan nga si Jimmy na abalang kumakain. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Pero Jimmy, mag-move on ka na, okay? Seryosong pagkakabigkas nga ni Clara. Tumango na nga lamang si Jimmy para matapos na kahit na hindi nga niya ito tinignan. Napailing-iling tuloy ang pinsan niya. Senyales na hindi siya naniniwalang nakikinig ito sa kanya. 1 taon na ang nakalilipas ngunit hindi mabura ni Jimmy ang mapait na alaala ni Natasha o Talia. Dahil para sa kanya ay pinakamasakit yon kesa sa rason kung bakit siya umuwi ng Batangas nung iniwan siya ng ex niya. Pero marami ding baon na magandang memorya si Jimmy na kasama niya si Talia. Na bagay na pinagpapasalamat naman niya. Pero umaasa pa rin siya na balang araw muling magtatagpo ang landas nila. Hello sir, may gusto daw pong bumisita sa inyo. Ito ang narinig nga niya nang sagutin niya ang biglaang tawag mula sa sekretarya niya. Sabihin mo pabalik na ako. Walang emosyon na response naman ni Jimmy. Narinig niya naman ang pagsang-ayon ng sekretarya niya. Pag-akyat niya doon ay nabigla nga siya nang tumambad ang dating nobya nito, si Jana. Jimmy, malambing na anya nito sa kanya. Hindi naman kumibo si Jimmy dahil hindi niya inaasahang magpapakita pa ito sa kanya. Come in please. Inalok ni Jimmy at pinagbuksan pa nga ng pinto ang dalaga. Mapait itong umiti sa kanya. Naging tahimik ang paligid nila habang naglalakad si Jimmy papuntang swivel chair. Kapag nasa opisina, tatawagin mo akong Mr. Marfel. Seryosong pakikipag-usap nga ni Jimmy dito. Kita naman na hindi naman sanay si Jana sa pakikitungo nito. Alright. Nagangat lang ito ng tingin at binigyan siya ng pilit ng ngiti. Hinintay naman ni Jimmy na magsalita ito dahil kung tutuusin ay ayaw niya pa ring makita ito. Kaya ako nandito kasi iniwan ako ni Carl and maybe we can try again? Maarte ang pagkakasabi nito. Nagpantig naman ang tenga ni Jimmy dahil sa narinig dahil hindi niya inaakalang ganun na lang kadali ang lahat para kay Jana. Dahil sa katahimikan ni Jimmy ay napilitang magsalita muli si Jana upang hindi maging awkward. Naisip ko kasi na maybe pwede nating ituloy. Nabalitaan ko kay Richard na nagawa mong magmahal ng pulubing babae. Maybe hindi pa huli na mahalin mo ko ulit. Nanginig ang buong kalamnan ni Jana nang malakas na hampasin ni Jimmy ang table niya
bago itukod ang mga kamay doon habang nagsasalita siya. Una sa lahat, hindi siya pulubi. At hindi ko siya basta-basta minahal lang. Mahal ko pa rin siya. Galit na sigaw ni Jimmy sa ex niyang si Jana. Umiling si Jana. Pero hindi na nga natapos pa nito ang sasabihin. Jana, iniwan mo ko para sa ibang lalaki. Ilang buwan bago tayo ikasal. Tapos babalik ka dito? Babalik ka dahil iniwan ka ng lalaking pinagpalit mo sa akin, di ba? Tila nakaramdam ng kirot si Jimmy dahil sa sinabi niya. Hindi naman nakapagsalita si Jana. Agad dahil sa sigaw na ginawa nito. Napayuko siya dahil doon. Naisip mo ba ang nararamdaman ko, Jana? Naisip mo ba kung anong itsura mo ngayon na bumalik ka sa harapan ko? Gusto mo malaman kung anong itsura mo? Suminghot si Jimmy bago guluhin ang buhok. Umuwi akong Batangas para makalimutan kita. Kung hindi dahil sa'yo ay hindi ko makikita sa babaeng yun ang katangiang meron ka. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong nakamove on. Humingang malalim si Jimmy at hinawakan ang sentido niya. Siguro hindi ako malungkot nun. Hindi ko gagawin yun. Ang pagkakamaling yun na naging dahilan kung bakit ako iniwan ng babaeng mahal ko. Sana naiwasan ko. Sana hindi ko kinakailangang umuwi doon. Pero dahil iniwan mo ko, kaya heto ko ngayon. Miserable, malungkot, walang bilib sa sarili at nangungulila. Pagpapatuloy ni Jimmy habang humihikbi. Jimmy, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Sinubukan ni Jana hawakan ang kamay nito ngunit hindi yun pinatagal ni Jimmy at mabilis na tinabig ang kamay nito. Umalis ka na. Mahinang aniya. Sa dalaga, nanlaki ang mata nito dahil kahit kailanman ay hindi siya pinaalis noon sa sariling opisina. Jimmy, ayusin natin to. Kagaya ng sabi mo. Di ba mahal mo ko? Hindi na natapos pa ni Jana ang buong sasabihin nang muli na naman siyang sigawan ni Jimmy. Nakita rin ang galit sa mukha at boses nito. Umalis ka na. Nanginig at tila nagulat si Jana. Tumulo ang luha niya dahil kahit kailan hindi siya sinigawan ni Jimmy. Pinanood ni Jimmy kung paano lumabas ang dalaga sa opisina niya. Nakaramdam nga siya ng maluwag na hininga bago ibinagsak ang sarili sa upuan. Pinuksan niya ang cellphone at doon tumambad ang gallery na puro laman ay ang pictures nila. Kita niya at muli niyang naalala kung gaano sila kasaya. Humagulgol si Jimmy dahil sa sakit na nararamdaman niya. Maghihintay ako, Talia. Bulong niya sa sarili bago napayuko sa table nila. Ilang araw din nawala sa isip ni Jimmy si Talia matapos niyang maging abala sa 55th anniversary ng magulang niya. Pansamantala naman nakita ng mga tao sa paligid niya ang pagiging masayahin ni Jimmy. Mabuti naman at nakakangiti ka na. Sabay hagod ng mommy niya sa likuran niya. Ngumiti naman si Jimmy. Minsan po kailangan din. Tumawa nga ito pagkasabi. Hindi naman sa pinagmamadali kita. Pero alam mo naman sigurong gusto namin ng apo, hindi ba? Ani nga ng daddy nito. Natigilan naman si Jimmy dahil sa sinabi nito. Wala pong problema. Kapag may pagkakataon, bakit naman po hindi? At kapag binigay na po sa akin, ngumiti naman ng maayos si Jimmy. Alam niya sa sariling matatagalan pa nga ito, mas lalo ngayon na hindi na nga niya makita ang sense ng pagmamahal. Mas lalo nang alam niya sa sariling hindi nga niya kaya. Tila hindi niya kayang makalimutan ang babaeng pinagsinungalingan niya. Isang araw nang bigla na lang siya nagising sa pakisuyo ng ama niya. Pa, wala pa akong balak bumalik ng Batangas. Alam niyo naman po ang kahihiyang meron ako doon. Pagtanggi ni Jimmy sa ama, narinig niya ang mahinang impet nitong tawa. Alam ko anak, pero wala kasing ibang mag-aasikaso doon, kaya naisip ko na ikaw na lang. Pa, hindi ko pa po alam. Pasend na lang po ng schedule and I'll go check. Mahinahon niyang pakiusap sa ama. Sumang-ayon naman ito sa kanya bago patayin ng tawag. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Jimmy. Dahil sa sinabi ng ama, hindi niya alam kung anong meron sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, malulungkot, kakabahan o ma-excite sa sinabi ng ama. Tila naghalo-halo talaga ang emosyon. Nang ma-check nga niya kahaponan ng schedule at tuon niya napagtantong mas talagang siya ang makakapag-look out para sa gustong resort ng ama niya.
Ilang araw din ay pumunta nga siya ng Batangas at halos abala ang lahat, kaya hindi na nga niya naiisip ang ibang bagay. Hindi ko gusto ang sketch ng front. Pakiiba. Pinasa ni Jimmy ang sketch na ginawa ng trabahador niya. Sir, ito po kaya? Bali babaguhin na lang ang placement ng dining area. Aniya naman ng isa pang trabahador. Mabilis naman itong chinek ni Jimmy upang makita kung maayos at kung maganda na ba. Di kalaunan ay naaprubahan naman ito ni Jimmy. Kahit pa may mga designs na kasi na nakaplano ay hindi naman nagugustuhan ni Jimmy ito, kaya kailangan baguhin din. Nabigla na nga lamang siya nang magring ang cellphone niya. Mabilis na itong sinagot nang makitang pinsan niya ito. Hello? Bakit? Ito agad ang una niyang nasabi. Wala nang iba pa. Jimmy, hindi mo naman sinabi sa akin na darating pala ang baliw mong dating nobya. Iritableng reklamo nito. Nangunot naman ang noo ni Jimmy. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Inatake niya ako kanina. Gosh, nagpakita siya sa restaurant kung saan kami magkikita ni Herald para mag-celebrate sana ng anniversary namin. Dude, okay lang naman siya nung kausap ko pero nung sinabi kong hindi ko siya matutulungan na makipag-ayos sa'yo. Parang nagbago ang pakikitungo niya. Halata sa boses ng pinsan niya na inis ito at hinihingal pa. Napakamot naman ng ulo si Jimmy habang pinapakinggan ito at napabuntong hininga pa. May sugat ka ba? Asan si Herald? Nung nakabalik na nga si Herald, wala na nga si Jana, kaya hindi na nga niya nakumpronta pa. Pasensya ka na kay Jana. Pumunta din niya nung nakaraan sa opisina ko at hinindian ko. Napasandal pa nga si Jimmy sa sobrang frustration. Ilang saglit lang ay nagpaalam na nga rin si Jimmy dahil sa pagkaabala niya sa resort. Buong gabi silang inabot at nang matapos naman ang goal nila ng araw na yon, bumalik na nga si Jimmy sa hotel kung saan siya nanuluyan. Magpapahinga na nga sana siya. Ang kaso nga lang, sa hindi maintindihang rason ay hindi siya makatulog. Lahat ginawa na niya, maging tapusin ang ibang trabaho sa opisina, ginawa niya. Pero kahit pa mag-scroll sa social medias, nagawa na rin niya. Dahil nga hindi siya makatulog ay naisip nga niyang maglakad-lakad. Total naman alam naman niya ang pasikot-sikot sa lugar na pinuntahan niya kaya hindi siya nangamba. Nagsuot siya ng jacket at patuloy na ninanamnamang lamig ng simoy ng hangin. Mas lalo pat matagal rin ang nakakalipas na malasap niya ito. Grabe talaga, ang lamig dito. Hindi ko inakalang ganito pa din pagkatapos ng makalipas. Nahinto si Jimmy sa pagsasalita nang may nakita siyang babae sa may hardin ng dati niyang bahay. Nangunot ang noon niya dahil sa pagkakaalam niya, walang gumagalaw ng bahay na yon dahil walang makakapasok sa hardin nila kung hindi makakapasok sa mismong bahay. Dahan-dahan naglakad si Jimmy at unti-unti rin niyang nasilayan ang babaeng may panyong puti ang buhok at nakadamit ng dress. Hello? Panimula ni Jimmy sa babae. Nahinto ito sa pag-aasikaso ng mga halaman at hindi siya nilingon. Ipatuloy pakiramdam ni Jimmy at parang nasa horror movie siya. Bahay ko to. Paano ka nakapasok? Takang tanong ni Jimmy. Hindi naman kumibo ang babae sa kanya. Kinapa ni Jimmy ang bulsa niya upang hanapin ang susi ngunit naalala niya na hindi nga pala niya dala at nasa Manila. Miss, inuulit ko ang tanong ko. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok pero pwede kitang kasuhan ng trespassing. Paano ka nga nakapasok dito? Muli nga niyang pagtatanong. Nang lumingon ang babae ay halos natigilan siya. Hindi niya alam kung nananaginip siya o ano pero hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Talia? I mean, Natasha? Nauutal nga siyang nagtanong habang magkatitigan silang dalawa. Tumayo naman ng maayos ang dalaga at ngumiti sa kanya bago humaway. Pasok ka, pinaganda ko ang hardin mo. Aya nga niya sa kanya. Kumilos naman si Jimmy para pumunta sa mismong harapan ng bahay para makapasok. Bukas nga ito nang subukan niyang buksan ang pinto. Mabilis siyang pumunta sa hardin at doon niya nga nakita ang dalaga na nagpupunas ng kamay. Ayaw niya sanang maniwala na totoo ito, ngunit nang mahawakan niya ang kamay nito, alam niya sa sariling totoo nga. Nagugulahan pa rin niyang tanong, bakit ka nandito? Di ba bumalik ka na sa asawa mo? Ito agad ang unang isinalubong niyang tanong sa dalaga. Ilang saglit naman ito bago nagsalita.
Nakabalik naman ako sa dati kong asawa. Okay naman noong una naming pagsasama. Ang kaso nga lang, pinalayas niya ako matapos kong hindi kayang magbigay ng anak. Mahinang anya. Naramdaman ni Jimmy ang dahan-dahan niyang paghawak sa kamay nito at sinisigurado nga na magkadikit ito ng tuluyan. Wala akong matutuluyan. At hindi ko alam pero nakita ko ang susi sa mga gamit ko. Ang sabi ni Bria, susi daw yun dito sa Batangas kaya dinala niya ako dito at dito ako nanirahan. 2 buwan na. Hindi ka nakasal? Gustong linawin ni Jimmy ang lahat sa sarili niya. Hindi niya maipahiwatig kung gaano siya kasabik, makasama ang dalaga muli. Kasal pa. Pero ongoing na ang annulment namin. And marami na nga na rason para matuloy yun. I guess, malapit ko nang makuha ang kalayaan ko. That's why andito ako. Hindi kita lubos na maalala. Pero dinala ako ng puso ko sa bahay na to. Ikaw si Jimmy dahil sa mga pictures na pinakita ni Bria sa akin. Pumuntong hininga ang dalaga bago bumitiw sa pagkakahawak nila at pumunta sa harapan niya. Dahil alam kong hindi kita kalala, naisip kong yung simpleng pag-aayos ng hardin mo, ng bahay mo, makakatulong kung sakaling bumalik ka dito. Para namang nalugmok si Jimmy sa narinig. Hindi siya kilala ng dalaga at ang tanging alam lang nito sa kanya ay siya ang may-ari at naging pamilyar lang sa kanya ang mukha nito. At tila dinala siya ng puso niya dito. Hindi mo ko kilala? Kaya ka lang nandito ay dahil sa kaibigan mo? Mabilis namang umiling ang dalaga. Nang makatalikod tuloy ito ay mabilis siyang napatingin sa kamay na kanina lang ay hinawakan nito. Ano kayang ibig sabihin ng pag-iling ng babae? Sa isip nga ni Jimmy. Umupo ang babae sa sofa at saka naman siyang nginitian. Hindi ko kilala kung sino ako. Sabi nila Bria, hindi na bumalik ang alaala ko at posibleng hindi na. Kaya kung ano ang sinasabi nila ay yun ang pinaniniwalaan ko. Mahinang saad nito, kahit pagustuhin ni Jimmy na yakapin ng dalaga ay pakiramdam niya, malaking pagkakamali yun, mas lalo at hindi siya maalala ng dalaga. Kung hindi na bumalik ang dati mong alaala, may posibilidad na hindi na bura ang alaala mo noong nakaraan lang. Nangunot ang noo ni Natasha dahil sa narinig, umiling siya at saka awkward nanginitian si Jimmy. Wala akong maalala eh. Dahil na rin siguro sa ilang beses akong dinala sa ospital para i-test. Tila nawala naman ng pag-asa si Jimmy. Kung ang dati nitong alaala ay hindi nga niya maalala. At tila wala na nga itong pag-asang muling bumalik. Paano na lang ang natitira niyang pag-asa na naging magandang alaala nila dati na maaaring magpabalik ng tamis ng kanilang pagsasamahan. Mauuna na ako, Natasha. Ngumiti siya ng mapait dito. Naglakad siya papuntang pinto at nang malapit na nga siyang lumabas doon, ay nakaramdam siya ng malakas na pagkapit sa kanya. Napalingon siya at nabigla nang yakapin siya ng mahigpit nito habang naiyak. Hinagod ni Jimmy ang buhok ng babae. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Pagtatanong nga niya. Suminghot naman ang dalaga at umiling. Hindi ko alam pero sumikip ang dibdib ko eh. Nakaramdam ako na parang kailangan kitang yakapin. Tapos naiiyak ako at pakiramdam ko na mimiss kita. Patuloy itong umiyak sa harapan ni Jimmy. Napangiti naman si Jimmy kahit na walang kasiguraduhan kung bakit siya napangiti sa sinabi nito. Hindi niya alam kung malulungkot ba siya dahil umiiyak ang dalaga o magiging masaya siya dahil kahit papaano ay may puwang papala siya sa puso ng babae. Tumahan ka na. Kailangan kong umalis. Mas pinili niyang wag magpadala muna sa emosyon dahil alam niya na mas matatalo siya pag sinubukan na naman niyang gamitin ang kanyang puso. Mas mahihirapan siya. Pinitiwan naman siya ng dalaga ng mapagtanto niyang nakakahiya na ngunit pinunasan ni Jimmy ang mga mata niya at nginitian. Huwag ka mag-alala. Safe ka dito. Huwag ka lang magbukas ng pinto. Paalala nga niya. Tumango naman ang dalaga bilang pagtugon.
Umuwi na nga si Jimmy at habang naglalakad siya, ay hindi niya maipaliwanag ang ngiting nakaguhit sa mga labi niya pati na rin ang masayang puso na meron siya. Hindi man siya nakilala o naalala ng dalaga, pero alam niya na kahit papaano, nandoon pa rin siya sa puso niya. May kakaiba pa rin itong sayang na ibibigay sa kanya. Kinabukasan naman ay nag-focus si Jimmy sa pagtatrabaho. Kahit papaano ay nakikita naman niya si Natasha na dumadaan pa minsan-minsan. Kinakabahan pa nga siya dahil alam niya kung ano ang sinapit ng dalaga noon kaya minsan ay pinapasundan niya ito sa ibang tauhan upang mabantayan ng maayos para maging okay ang kalagayan. "Hi Jimmy, tinalhan kita ng tinapay at ng pansit." Napalingon naman siya nang marinig ang boses ng dalaga. Napangiti siya nang makita niya ito. Ngayon nga, nagsisilbi nga munang bilang katiwala ni Jimmy ang babae, habang hindi pa nito alam kung ano ba ang pwedeng ibigay na posisyon sa kanya. Mabilis na tumayo si Jimmy at bumaba sa kung saan nakapwesto ito. "Nagabala ka pa?" Anya sa dalaga habang kinukuha ang Tupperware mula sa kamay nito. Nginitian naman siya ng dalaga. "May dala din akong juice. Hindi ko alam if gusto mo pero yan." Inabot ng dalaga sa kanyang isang grape juice. Hindi tuloy mapigilan ni Jimmy na mapangiti habang tinititigan ito. "Hoy, bakit may problema ba?" Pumitik pa nga ng daliri ang dalaga dahil sa pagkakatulala sa kanya ni Jimmy. Maliit na ngumiti si Jimmy at hinagod ang buhok nito. "Maraming salamat dito ah. Magpahinga ka na." Paalala nga niya sa dalaga. Malaki naman ang ngiti nitong tumango at tumalikod sa kanya. Nagpamulsa si Jimmy upang titigan lang kung paano makaalis ang dalaga. Nabigla siya nang muli siyang lingunin nito at kawayan. Wala siyang nagawa kundi kawayan din ito. Sa totoo lang miss na nga niya ito. Nang malaman ng pinsan at mga kaibigan niya na nag-cruise na naman ang landas nilang dalawa, nakiusap ang mga ito na huwag nang hayaan si Jimmy na manatili pa sa Batangas dahil maaari siyang bumalik sa dati na puro inom ang ginagawa. Maaaring mag-end na naman ito sa isang heartbreak. "Pa, hindi pa tapos ang project dito. Bakit kailangan mo akong i-pull out dito?" Inis na bulantang nga ni Jimmy sa kanila sa telepono. "Hindi ba't ayaw mo naman talagang hawakan ito? Ibibigay ko na lang ito sa engineer natin. Kailangan ka na namin dito sa Manila. Nag-aalalang kami anak." Napakamot ang noo si Jimmy dahil sa pagkainis. "Kaya ko na po ito, wag na po kayong mag-alala. Kita niyo naman po na maayos dito eh." Nawalan na nga siya ng pagkontrol sa tono ng boses niya dahil sa inis na nararamdaman niya. Tumalak pa nga siya habang pinapakinggan ng sariling magulang na kinukumbinsi siyang bumalik na nga ng Maynila. Nakita kasi nila kung paano ito naging miserable noon nung mawala nga si Natasha/Talia sa kanya. Hindi rin naman siguro masisisi ni Jimmy ang mga ito. Walang nagawa ang lalaking hindi sumunod sa ama at bumalik ng Maynila. Makalipas lang ang 3 araw ay muli na naman siyang nagtatrabaho sa opisina pero hindi talaga mawaglit sa isipan niya kung ano na ang nangyayari sa dalaga. "Hindi ko rin mahanap pero mukhang ito nga ang latest account ni Natasha. Dahil may post pa siya bago siya mawala kaya sa tingin ko hindi nabuksan ito simula nung nawalan siya ng memorya." Sabi nga ni Richard, na kaibigan nga ni Jimmy. Bumuntong hininga naman si Jimmy at hindi mapakali dahil gusto niyang malaman kung kamusta na nga si Natasha. Naatasan kasi siyang maging parte ng isang conference sa ibang bansa. Biglaan ng ama niya at dahil sa ayaw niyang makipagtalo muli rito, pumayag na nga lamang siya. Gusto niya sanang kausapin ulit si Natasha upang sumama sa kanya, ngunit hindi naman siya pinapayagan. Ilang araw ay lilipad na nga siya sa ibang bansa ngunit ayaw niyang umalis nang hindi nakikita muli si Natasha. "Kalimutan mo na lang kasi siya, tol. Tama na. Pinaglalayo na nga kayo ng tadhana kasi tapos na ang natapos na." Sabi naman ng business friend niyang si Tim. "Kaya nga, baka nga sign na to dahil pupunta ka na ng Italy. Kalimutan mo na siya." Sabi naman ni Carl na kaibigan niya rin. Bumuntong hininga si Jimmy. "Kahit anong gawin ko, hindi ko siya magawang kalimutan. Nandun pa rin yung hope na sana makasama ko siya. Sana isang araw maalala niya man lang ako. Ang totoo niyan,
Binibigyan ko lang siya ng space para hindi siya mabigla. Gayong hindi siya nakakaalala. Nagkatingin na naman ang mga ito sa isa't isa. Hindi nila kailanman nakita kung gaano kabaliw si Jimmy sa babae dahil ang unang girlfriend niya ay si Jana. Talaga na inakala naman ng lahat ay magiging huli na nga niya. Binuhos ni Jimmy ang ilang linggo niyang natitira upang gumawa ng paraan upang makausap ang dalaga, pero nang lumipas na nga at naubos na nga niyang ilang linggong natitira ay wala siyang nagawa. Jana, natigilan si Jimmy nang makita niya ito pagbaba niya mula sa opisina. Jimmy, hindi mo kailangang umalis. Pwede tayong magbalikan at alam mo naman na kaya kong panindigan ngayon, di ba? Hinawakan nito ang pulsuhan niya habang nagkatitigan silang dalawa. Jana, lahat ng tapos ay natatapos at masaya ako na natapos na ang kung anong meron tayong dalawa. Hanggang dun na lang yon. So get out of my life, please. May iba na nga akong mahal. Mahinahon, pero mariin nga na pagkakasabi ni Jimmy sa kanya. Dahil sa paggalaw ni Jimmy ay hindi na nga nanatili ang kamay ni Jana sa kanya at nanood na lamang ito na pumasok ito sa kotse kasama ang iba nitong kapamilya. Hindi na makita pa ni Jimmy ang rason kung bakit kailangan niyang pakinggan ang mga salitang lumalabas sa labi ni Jana. Nang nasa airport na nga siya at naghihintay ay hindi niya napigilan ang sariling titigan ng litrato nila ni Talia sa cellphone niya. Natanaw naman siya ng mga kamag-anak maski ng mga magulang niya. Kinapitan ni Clara ang braso niya at umupo sa tabi niya. Jimmy? Natigilan sila pare-pareho nang makarinig sila ng sigaw ng isang babae. Hindi ito pamilyar sa ibang kasama ni Jimmy, pero para sa lalaki, kilala niya kung kaninong boses yun. Nakita nila ang biglang pagtayo ni Jimmy at pagtingin nito sa buong paligid. Nang muling, Jimmy! Napalingon si Jimmy nang marinig ang boses sa ibang direksyon. Nang lumingon siya sa kaliwa ay doon tumambad sa kanya ang dalagang tila may hinahanap. At nang nagawi ang paningin nila sa dalaga ay mabilis itong tumakbo. Naglakad ng maayos si Jimmy habang napapanood na halos madapa ang dalaga upang tumakbo, papalapit at papunta sa kanya. Jim! Nabigla siyang yakapin ng dalaga na nasa harapan niya. Hindi ito kumawala habang ang lahat naman ng kasama ni Jimmy ay nagtatakang tinitigan silang dalawa. Humagulgol ang dalaga sa kanya. Mahal kita. Mahal kita, Jim. Pagamin nga nito. Natasha, shh. Yun lamang ang nabanggit na salita ni Jimmy habang pinapanood kung paano umiyak ang dalaga sa kanya. Kung aalis ka, paano na ako? Naalala na kita at naalala ko na rin na sobrang mahal na mahal kita. Hindi naman talaga yun nakalimutan ng puso ko. Pero Natasha, kasal ka na, hindi ba? Paalala nga nito. Hindi na. Okay na ang annulment namin. Inayos na namin. Inayos ko na. Siya rin ang may plano kung bakit nangyari sa akin. Yung gabing nakita mo akong hubad-hubad sa harapan ng bahay mo. Dahil hindi kami magkaanak. Plinano niya yun. Hindi ko matanggap. At hinding-hindi na talaga ako babalik pa ulit sa kanya. Lalo na ngayon na annulled na nga kami. Pagkukwento nga nito. Ipinagtabuyan ba naman ako at sinubukang gawan ng hindi maganda dahil lang sa hindi kami magkaanak? Kung aalis ka dahil sa akin, Jimmy, please hindi na kailangan. Humihikbing sabi ng dalaga sa kanya. Hinagod naman ni Jimmy ang buhok ng dalaga. Huli na ang lahat. Gusto kong manatili kaya lang hindi pwede. Ilang buwan din ako roon kaya sa tingin ko, hindi talaga para sa atin to. Nagtitigan lamang sila sa isa't isa, ng mata sa mata, kahit paparehong naluluha ang kanilang mga mata dahil sa pagiging emosyonal. Maghihintay ako. Mahinang sambit ni Natasha habang nakatitig pa rin ng diretsyo sa mata ni Jimmy. Napalunok si Jimmy dahil nadama nito ang sinseridad ng dalaga. Siguro kailangan muna nila ng space para muling mag-heal ang mga dating sakit na naramdaman nila dati nang umalis ang dalaga. Mabilis niyang siniil ng halik, habang ang dalaga naman ay dinamayon. Uuwi ako. Hintayin mo ko. Pangako babalik ako. Ani nga ni Jimmy nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tumango naman ang babae.
Ipinagdikit nila ang noo sa isa't isa. Maghihintay ako. Ako rin. Sabi nga ni Jimmy. Hindi na narinig pa ni Jimmy ito nang magtawag na ang airport ng passengers. Ngunit naintindihan naman niya ang sinabi ng dalaga. Bago umalis si Jimmy ay muli niyang siniil ng halikang babae habang nagpapaalam naman siya sa iba niyang mga kasama doon. Pasakay na nga si Jimmy nang lingunin niya ito at nakitang kumaway si Natasha. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Kumirot ang puso niya nang mapagtantong kung kailan naalala na siya ay kinakailangan naman niyang umalis. Pero alam niyang kailangan niya to para mas maghilo muna ang mga dating sakit na naramdaman nila sa isa't isa. Kung kailan sanang tugma na ang panahon, tsaka pa ito lumilihis. Tila desidido naman si Natasha o Talia na maghintay kay Jimmy. Naniniwala siya sa lalaki dahil for how many years? Pinatunayan nitong siya pa rin ang laman ng puso niya. Patuloy nga siyang naninirahan sa bahay ni Jimmy sa Batangas. Ilang buwan na ang nakakalipas ngunit wala man lang siyang balita rito. Minsan, tumitingala na nga lang siya sa langit na sana ang bawat eroplanong dumaraan ang sakay nun ay si Jimmy upang makauwi na nga ito. Jimmy, babalik ka pa ba? Napakalungkot na anya habang nasa hardin at nakaupo. Tumulo ang luha niya dahil hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng napakasakit at kirot. Miss na nga niya ang binata. Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang mapaluha. Inaabot na nga siya ng ilang oras upang maghintay sa labas, ngunit kahit man lang balita mula sa pamilya ni Jimmy, hindi siya nakakuha. Hindi rin sa wala siyang maalala. Hindi na nga niya alam kung kanino pahihingi ng tulong. Hanggang sa isang araw ay nagising na lamang si Natasha na may amoy ng sisig na nanggagaling sa baba. Itinali niya ang buhok at nagsimulang magtungo sa kusina at dito na nga natagpuan si Jimmy na nagluluto at topless pa. Kinusot niya ang mata. Jimmy? Mahinang tawag niya. Huminto naman ito at nilingon siya ng may malaking ngiti. Jimmy, ikaw nga! Ngayon ay naging masigla naman ang pagbanggit nito sa pangalan bago ito yakapin ng tuluyan. Sinalubong naman yon ni Jimmy. At dahil nga sa sobrang tuwa nila sa isa't isa ay nanatili silang magkayakap. Akala ko hindi ka na uuwi. Akala ko hindi ka na babalik. Patuloy na pagsasalita ng dalaga. Mahina namang impit na natawa ang lalaki. Yon ang narinig niya mula kay Jimmy. Babalik at babalik ako, mahal ko. Bulong ni Jimmy habang hinahayaan lamang niya na lumapat ang ulo ni Natasha sa dibdib niya. Salamat, Jim. Maraming salamat dahil nagbalik ka. Hindi mapigilang maluha ni Natasha dahil sa pagiging maseryoso ni Jimmy sa kanyang mga salita. Hinagot at inayos ni Jimmy ang buhok niya, pati na rin ang ipit ng buhok niya. Papatunayan natin pareho na nagkakamali ang kung sino man ang nagtaboy sa'yo. Magkakaanak tayo. Paninigurado ni Jimmy sa dalaga. Napangiti naman ito dahil sa sinabi niya. Palagi kasing naiisip ni Natasha na kung hindi siya naging sapat sa dati nitong naging asawa ay maaaring hindi naman siya maging sapat din kay Jimmy, ngunit napatunayan niya na magkaiba silang dalawa. Ngayon nga na medyo matagal na ngang annulled si Natasha sa kanyang dating asawa. Pwede na nga silang magpakasal dahil ilang buwan din naman kasi nila hinintay na humupa muna. Hindi rin naman naging tutol ang magulang ni Natasha dahil kita naman nila kung gaano ito kasaya at ganun din ang magulang ni Jimmy. Sa wakas, natanggap na nga nila. Mommy, open please! Tumakbo naman ang panganay na anak ni Natasha at Jimmy papunta kay Natasha habang inaabot ang isang lollipop. Oo, may anak na nga silang dalawa. Sa wakas, enough na, masisira ang ngipin mo. Paalala ni Natasha bago kunin ang lollipop at itago ito sa bag. Ngumuso naman ang bata sa kanya. Mommy, gusto ko pong mag-play. Yakag ng anak nito. Tumawa naman ng mahina si Natasha. Huwag na, hindi tayo nakapagdala ng extra na damit eh. Next time magdadala tayo, okay? Pagtanggi naman niya, hindi tuloy masyadong natawa si Gina at umupo na nga lamang sa isang sulok. Hindi magkaanak?
Ayan nga o may naiinis na bata dahil hindi mapagbigyan na maglaro. Pagbibiro ni Jimmy. Umirap naman ang pabiro si Natasha at hinawakan ng sentido ng kanyang asawa. Nag-alala ako ng sobra, hindi naman pala ako baog eh. Pagbibirong pabalik ni Natasha bago i-spread ang braso, senyales na kukunin na nga niya ang baby kay Jimmy. Siguro, talagang gumawa lang ang Diyos ng paraan para magkahiwalay kami ng dati kong asawa at para mapunta sa taong totoong magmamahal sa akin. Minsan kasi talaga, may sariling paraan ng Diyos para nga mapunta tayo sa tamang landas. Umupo naman si Jimmy sa tabi niya. Hinawakan nito ang ulo ni Natasha at dahan-dahan nga niyang hinayahang humilig ito sa braso niya. At sabi nga nito, I know right, ang weird dahil parehas tayong inilayo ng Diyos sa mga dati nating kasintahan at asawa para matagpuan natin ang isa't isa. Kaya naniniwala talaga ako na mayroon talagang isang taong nakalaan para sa isang tao. Basta wag lang tayong mapapagod na maghintay at magdasal. Sabi nga ni Jimmy habang hinahagod ang buhok ng asawa niyang si Natasha. Pero muling sabi nga ni Natasha, nag-aalala ako. Natatakot pa rin ako na baka may mga naiwan pa rin akong mga tao dahil hindi ko sila maalala. Pangangamba nga nito. At tinutukoy nga nito ang mga importanteng tao sa buhay niya na tila hindi na nga bumalik sa alaala niya. Hinagod muli ni Jimmy ang buhok nito. Pinaayos niya ito ng upo at nang magkatitigan sila ay ngumiti si Jimmy at tinuro ang bandang puso ni Natasha. Maaaring hindi mo sila maalala pero ang puso alam kung sino ang mapagkakatiwalaan at hindi. Natigil pa nga ito nang muli silang magkatitigang dalawa. Gaya ng nangyari sa atin. Nung una hindi mo ako maalala, 'di ba? Pero yung puso mo, ako lang ang pilit na isinisigaw. Kaya nahintay pa rin natin ang isa't isa at tayo pa rin sa huli. Lagi mong tatandaan, hindi lang utak ang nakakaalala, kundi pati puso, Natasha. Ngumiti siya rito at ganon din ang dalaga. Siniil naman ni Jimmy ito ng halik bilang panigurado na totoo ang sinabi niya. Hindi man maalala ni Natasha ang lahat ng kaganapan sa nakaraan niya, hindi ito naging hadlang upang maging sarado siya sa taong nagsasabing kilala siya. Ginagamit na nga lamang niya ang puso niya para nga paniwalaan ang mga ito. Kagaya ng utak may mga bagay na tumatatak sa puso, kaya ito rin ay merong kapangyarihang umalala. Basta nararamdaman natin ang pag-ibig. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Natasha/Talia at Jimmy. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Robs Kisunyo, Ricalyn Bautista, Kidim Tess, Regina Avila, Liza Flores, Rex Roy, Merlilyn, Romana Gorospe, Luz Viminda Vergara, Presbyteros Rose, Justin, Gian, Carion, Lorna Mariano, Rosemary Palaganas, Nesbeth Hanaban, Gloria Escobar, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.